Self-concept. Class, sabi ni Carl Rogers, bawat tao may tinatawag na self-concept. Ito ang organized perception kung sino ka bilang tao. Parang mental profile mo sa sarili mo. Ngayon, may tatlong components ito. Una, self-image. Paano mo nakikita ang sarili mo ngayon? Halimbawa, iniisip mo, average lang ako. Pangalawa, ideal self. Sino ang gusto mong maging? Halimbawa, iniisip mo, dapat perfect ako. Pangatlo, self-worth. Gaano mo pinahahalagahan ang sarili mo? Parang internal value meter. Ngayon, minsan napapaisip tayo, teka, ako ba talaga ito or version lang ng sarili ko na gusto ng ibang tao? Kapag masyadong malayo ang real self sa ideal self, nagkakaroon ng tension. Kaya sabi ni Rogers, healthy functioning requires alignment ng self-image, ideal self at self-worth. Hindi kailangan perfect, ang kailangan aligned. At dito papasok ang isang napaka-important concept ni Rogers tungkol sa acceptance, unconditional positive regard. Unconditional positive regard. Ito ang isa sa pinaka-famous ideas ni Carl Rogers. Ang ibig sabihin ng UPR ay acceptance without conditions. Ibig sabihin, tinatanggap ka bilang tao kahit nagkamali ka. Halimbawa, sa school minsan ganito ang experience. Love kita kapag mataas grade mo. Biglang nagiging performance-based ang love. Doon nagsisimula ang tinatawag ni Rogers na conditional positive regard. Pero kapag UPR, ang message ay, importante ka bilang tao, hindi dahil perfect ka. Psychologically, nagkakaroon ng emotional security ang tao. Kapag secure ang tao, mas nagiging authentic siya, mas nagiging open sa growth. Pero kapag conditional ang acceptance, nagkakaroon ng tinatawag na conditions of worth. Biglang iniisip ng tao, worth ko ba nakabase sa approval ng iba? At kapag nagsimula na iyon, doon na pumapasok ang next concept ni Rogers, congruence and incongruence. Congruence and incongruence. Sabi ni Carl Rogers, may dalawang state ang self. Una, congruence. Ito ang moment na ang real self mo at ideal self mo ay aligned. Authentic ka. Halimbawa, student ka na alam mong hindi ka top student pero masipag ka. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako genius, pero hard working ako. That's congruence. Relax ang utak mo, wala kang kailangan i-pretend. Pero kapag may malaking gap between real self at ideal self, iyon ang incongruence. Concrete example, gusto ng parents mo maging doctor ka, pero ang totoo, gusto mo maging graphic designer. Araw-araw nag-aaral ka ng medicine pero sa loob-loob mo iniisip mo, hindi ito ang buhay na gusto ko. That creates tension. Isa pang example, sa social media mukha kang confident, motivational speaker levels. Pero pag uwi mo sa bahay, iniisip mo, hindi ko alam kung sino talaga ako. Kapag malaki ang gap, nagkakaroon ng anxiety, defensiveness, at minsan, denial. Kaya goal ng growth ayon kay Rogers ay maging mas congruent, mas authentic. At kapag nangyari iyon, doon na nagde-develop ang tinatawag niyang fully functioning person. Fully functioning person. Sabi ni Carl Rogers, kapag ang tao ay congruent at authentic, nagiging fully functioning person siya. Hindi ibig sabihin perfect ka. Ibig sabihin fully alive ka psychologically. Una, open to experience. Ibig sabihin hindi ka agad defensive kapag may feedback. Halimbawa, sinabi ng boss mo, may mali sa report mo, hindi ka agad iiyak sa CR. Instead, iniisip mo, sige, learning opportunity ito. Pangalawa, you live fully in the present. Hindi ka stuck sa past or paranoid sa future. Halimbawa, habang kumakain ka ng ramen, hindi ka nag-o-overthink ng thesis, bills, at breakup sabay-sabay. Pangatlo, trusts internal evaluation. Ibig sabihin, marunong kang makinig sa sarili mong judgment, hindi lang sa opinion ng buong barangay or buong Facebook.
At pang-apat, creative and adaptable. Kapag may problem, hindi ka agad nagpapanik. Nag-iisip ka ng bagong paraan. Sa madaling salita, ang fully functioning person ay authentic, flexible, at psychologically alive. At ngayon, para mas ma-apply natin ang ideas ni Rogers, subukan natin ang isang quick reflection question. Quiz time. Class. Ang tanong, congruence occurs when quick recall. Sa theory ni Carl Rogers, congruence ibig sabihin aligned ang real self at ideal self. Hindi ka nagpapanggap. Ikaw talaga yon. Option A, the self-image matches the ideal self. Halimbawa, iniisip mo, ito ako ngayon, at ito ang gusto kong maging, at malapit sila sa isa't isa. Walang malaking gap. Authentic ka. Very Rogers. Option B, the ideal self is unrealistic. Kapag unrealistic ang ideal self, halimbawa gusto mong maging perfect human being tomorrow, nagkakaroon ng gap. That leads to incongruence, hindi congruence. Option C, self-worth is low. Kapag mababa ang self-worth, usually may psychological tension. Hindi ito sign ng congruence. Option D, behavior is unconscious. Ito ay mas related sa psychoanalysis ni Freud. So class, the correct answer is option A. The self-image matches the ideal self. Quiz time ulit. Class. Ang tanong, incongruence is most likely to result in what? Quick recall muna. Sa theory ni Carl Rogers, incongruence nangyayari kapag malayo ang real self mo sa ideal self. Ibig sabihin parang may dalawang version ng sarili mo. Kung sino ka, at kung sino sa tingin mo dapat kang maging. Option A, psychological adjustment. Kapag adjusted ang tao psychologically, ibig sabihin balanced siya. Hindi ito result ng incongruence. Option B, anxiety and distress. Ito ang classic result. Kapag may malaking gap between real self at ideal self, nagkakaroon ng tension. Parang may internal pressure lagi. Option C, self-actualization. Ito ang growth at fulfillment. Opposite ito ng incongruence. Option D, internal harmony. Kapag harmonious ang inner life mo, usually congruent ang self mo. So class, the correct answer is option B, anxiety and distress. Quiz time ulit, class. Ang tanong, which is part of self-concept? Recall natin si Carl Rogers. Ang self-concept ay organized perception kung sino ka. May components ito tulad ng self-image, ideal self, at self-worth. Option A, superego. Ito ay concept ni Freud sa psychoanalysis. Bahagi ito ng personality structure kasama ng ID at ego. Hindi ito part ng Rogers self-concept. Option B, self-image. Ito ang perception mo kung sino ka ngayon. Halimbawa, iniisip mo, ganito ako bilang tao. Isa ito sa core components ng self-concept. Option C, reinforcement schedule. Ito ay concept sa behaviorism, lalo na sa operant conditioning ni Skinner. Option D, reflex action. Ito naman ay biological response ng katawan. So class, the correct answer is option B, self-image.